sabi kasi dito, yung nagsimula yung nagtala ng ng yung mga tao bilang magtala ng magpaparehistro ng mga ng census sa bayan, kaya ang lahat ay umuwi sa kanilang bahay dahil takot nga sila sa emperador na kailangan nila sumunod, kaya kailangan nila na magpatala ng census. Kaya nagsimula, dati wala ka namang naman yung nagsimula naman yung pagdiriwang ng nagsimula ito sa mga, dahil noon ay ang mga pagano ay nagsimula ang pagsisimba ng mga pagano, yung sa Diyos-Diyosan na nagsimula ito sa mga pagano na nagsisimba, pinagdiriwang nila yung mga Diyos-Diyosan, mga fiesta. Tapos, yung nagdiriwang sila dahil itinapat ito ng mga Kristiyano sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Kaya nga po yung Pasko ay tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon kay Jesus nga. Yun sa kaligtasan sa kaligtasan natin, kaya magalak tayo para sa ating Panginoon. Na tayo po ay nabuhay, na ipinanganak ang ating tagapagligtas. Ano nga ba ang tunay na mensahe ng Pasko sa atin? So, alam na natin kung saan nagsimula, saan galing. Kaya may Christmas, si Kristo ay natao sa Bethlehem at sa isang pinakamahirap na sitwasyon na nasa sabsaban po. Yung nasa mabaho, at saka si Maria nagiging matiisin po siya na maglakbay dahil napakalayo yun, tapos buntis pa siya, doon siya naabutan ng panganganak dahil hindi naman po yun na tayo nga pinanganak o aircon pa, samantala ang ating Jesus na Panginoon ay doon sa pinanganak siya sa pinakamahirap, sa pinakamababa na lugar sa atin, kundi yung sa tirahan ng mga hayop, mabaho, marami siyang yung pinakamahirap talaga na sa buhay natin. Pero tayo nga nagrereklamo Tayo nga, mga anak tayo doon pa sa may aircon, yung iba naka-aircon, ang iba hindi na mabango. Electric pump pa. Hindi lang electric fan, aircon nga po kasi. Malinis, kaya hindi matapuan ng langaw, walang amoy, mabango, presko. Ang tatalakayin natin ngayon ay where, saan nagsimula ang Christmas, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi dito po ay pinanganak. At ano aba ang purpose sa ating buhay kung bakit nga po pinanganak at ipinagdiriwang natin pinagdiriwang natin yung Pasko. Ang Pasko ay isang pagdiriwang ng ating pagkatao, birthday ng Panginoong Hesukristo, na alala natin na tayo dahil sa Kanya, di ba sabi niya po, walang makakaligtas kung hindi sa pamamagitan ng kung hindi sa Panginoong Hesukristo, walang makakaabot sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kaya po, yung mensahe ng Pasko ay tayo yung magdiriwang, ay pinagdiriwang natin yung ating ang ating kaligtasan, hindi lang yung dapat nakasentro tayo sa Panginoon dahil sa pamagitan ni Jesus, kasi sa kanyang pinanganak. Sino ba naman yung tao na birthday mo, tapos iba nagsasaya sila, tapos birthday mo
bakit kailangan yung iba hindi nga makapagsimba, masaya lang sila, birthday mo tapos hindi ka invited, ganun yun. Sino bang may birthday na hindi ka invited sa sarili mong birthday? Dahil ang masaya lang sila dahil iba yung pinagdidiriwang nila. Kasi pag Christmas, wala na nga, hindi na Christ kasi tinatanggal nila yung Christ eh. X na lang. Sabi nga ba, Merry Xmas. Pero hindi talaga pwede yun kasi yung Christmas is a Christ, is a Mass. Hindi pwede natin sabihin na anong pagkakawalang galang nga po yun sa Panginoon dahil yung Christmas ay para yun sa Kanya, para sa pagdiriwang ng Kanyang kapanganakan at pinagdiriwang natin yung dahil sa Kanya ang ating kaligtasan. Sa way, dito tayo nag-iikot sa where, kaya tayo ay tapos na sa work. Ang ibig sabihin nito ay ang kapanganakan. Dito tayo sa pag may happiness. Then tayo, parang parang sa Christmas ba, may sa kanta may bawat isa na may C is for a candy. Dito sa H is happiness. Happiness is all in my families. Kaya kailangan ang Pasko ay para sa ating mga pamilya kasi ang Panginoon din, mula sa umpisa ng pinanganak siya ay may pamilya buo, may nanay, may tatay, anak. Binubuo ang sa isang pamilya. Linalarawan niya kung paano naghirap yung nanay sa pagbubuntis, sa panganganak, kung paano siya pinakamababa na ipinanganak tayo sa kaligtasan. Makikita natin pag tayo nga ay masaya, masaya, marami tayo. Pag Christmas, kailangan yung mga tao talagang masaya, sila, nagdiriwang, may kaligayahan. Kaya kailangan din tayo magsaya. Makikita natin sa Lucas 2:14, sabi dito, purihin ang Diyos sa langit ng may kapayapaan na sa lupa at ang taong kinalulugdan niya. Tayo ay magsaya sa pagdating ng ating tagapagligtas. Kung saan pinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoon na si Jesucristo. Ang kaligayahan, joy, kailangan the great joy of sa buong mundo natin na nararamdaman, kailangan kung masaya tayo, yung iba kailangan excited din tayo, kailangan may excited. Kung excited nga tayo, yung pag happy tayo, na excited tayo, di ba tayo ay happy, tayo ay excited tayo na parang na ipinanganak. Kung tayo nga ay o sinong mga excited dyan, di ba excited nga kayo kung magkikita lang kayo, o di ba excited tayo na pagdating ng Christmas, ano kaya ang matatanggap kong regalo? Sino kaya magbibigay? Mas marami kaya akong makukuha ngayon? Pero hindi natin naalala kung ano yung kailangan natin sa Pasko, o dapat alalahanin natin yung ang pinagdiriwang natin ay hindi yung nagpapasalamat tayo dahil tayo ang ating kaligtasan ay kung na ipinanganak si Kristo dahil tayo ay iniligtas niya, ay nagligtas sa atin. Tayo excited sa birthday. Kung may birthday tayo, hindi tayo makatulog.
tayo ay excited na tayo para sana bukas birthday ko na. Yung iba, ano kaya yung makukuha kong regalo? Pero si Kristo, yung mga tao ay hindi tayo pinagdiriwang natin na isang ano lang, si Kristo si Jesus hindi siya kasama yung iba hindi siya kasama sa pagdiriwang, exempted, hindi siya kasali kasi yung iba nasa mall. Alam lang nila, magsaya sila doon sa labas. May sila, kung ano nga ba talaga ang mensahe sa atin ng Pasko, bakit tayo nagtitiriwang ng Pasko, yung iba excited nga tayo. Dapat tayo magiging excited, masaya, dahil tayo'y iniligtas niya, dahil sa Kanya, pinagdiriwang natin yung Kanyang kapanganakan. Hindi malang natin masabi, Jesus, happy birthday. Hindi tayo nakapagpapasalamat. Pinasasalamatan natin yung kalayawan sa labas. Sabi nga, birthday mo, pero hindi mo siya naaalala. Birthday mo, pero iba yung binibigyan ng regalo. Hindi mo siya dapat kung birthday niya, kasi nga birthday nga ni Jesus, kailangan siya yung pinaparangalan, hindi na yung iba. Masaya lang tayo dahil sa labas tayo, may gala dito, may gala doon, pero iba yung kailangan natin na magdiwang kasama natin siya. Kaya pag Pasko, kailangan natin na masaya, excited tayo, pero hindi natin kailangan masaya tayo na excited tayo dahil tayo ay nailigtas na tao si Kristo, sa pamagitan niya tayo ay nailigtas. Kasi sabi nga po, kung kailangan natin na si Kristo lamang ang si Kristo lamang ang daan papunta sa Ama. Ganun. Ang iba naman ay excited na kung ano ang makukuha nila. May aginaldo, si Ninong, si Ninang. Bakit pa magkano ang iba nagagalit kung maliit lang ang kanilang aginaldo, nagrereklamo. Dahil maliit lang yung nakuha ko, si Ninang walang aginaldo sa akin. Siguro bakit pa? Siguro hindi niya ako mahal, wala na siyang di ba? Yung aginaldo natin maliit lang, pero hindi naman yung sa regalo, hindi naman yung kung ilang, kung magkano. Kung si Jesus nga, nasa maliit lang siya, pag birthday niya, hindi natin siya wala tayong aginaldo sa kanya. Kailangan natin magbigay ng regalo. Ano nga ba ang gusto ni Jesus na regalo para sa kanya? Ano nga ba yung ikakasaya niya para may regalo tayo sa Kanya? Ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng regalo, ibinigay niya nga yung Kanyang buhay para sa atin. Yun ang buhay na walang hanggan na binigay sa atin ng Panginoon. Yun siya pa ang nagbibigay ng regalo sa atin. Jesus ay para sa atin. Jesus is to recognize, kailangan i-recognize natin si Jesus, ipagkilala o i-honor natin si Jesus na Diyos na ating tagapagligtas. Makikita dito sa John 3:17, sapagkat hindi sinugo
ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng at parusahan ang mga tao kundi upang iligtas sila. O kaya tayo ay iniligtas. Hindi naman pumunta, hindi naman ibinigay ng Diyos na Ama ang kanyang anak. Binaba dito kundi tayo ay parusahan, kundi tayo ay iligtas. Sa pamamagitan ng kanyang pagdating, tayo ay iniligtas niya. Ang kaligtasan, dapat ma-honor natin, ma-recognize natin, at makilala natin sa ating mga sarili na si Jesus ang nagbigay sa atin ng kaligtasan, kaya siya dumating siya ang Diyos na buhay natin, kaya ang Panginoon ay ang Diyos natin na tao dito sa mundo, tayo para sa atin, para sa buong mundo, para sa ating kaligtasan. Sa pamamagitan nun ay tayo ay mailigtas sa pamamagitan ng kanyang pinanganak siya. A for engagement. Engagement ay tayo po makiisa tayo sa Panginoon. Tayo ay kailangan ng makikiisa, may commitment ng taos-puso na pagsunod sa Diyos. Pagkakaisa ng anumang aspektos na gawain para sa Panginoon. Sabi dito sa Pilipos 2, verse 2 to 3. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng isang kaisipang mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyo ng magiging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, itunuring ninyong higit ang iba pa kaysa inyong mga sarili. Ganon din yun. Sabi daw dito, lubusin ninyo ang kagalakan. Tayo po ay magalak para sa pagdiriwang ng ating Panginoon, para sa kanyang kapanganakan.